Hello Lake Watchers! Yeah, so for this video, i-share ko sa inyo kung ano na ang nangyari sa mga planters dito sa probinsya. Dahil nga, alam na naman natin na super lakas ng init, and this time, i-share ko sa inyo yung mga produkto namin na apektado sa super sakit ng init. And you know what? This summer talagang super summer na summer. Dahil nga po sa lakas ng init. And then, yung mga pananim namin yung iba hindi nakasurvive. And yung nakasurvive naman, hindi naman healthy tingnan. So, pakita ko sa inyo. Sobrang naawa talaga ako sa mga pananim ko dito sa bahay. Dahil nga, sa sobrang lakas ng init. So, apektado sila sa sakit ng init. So, ito na yung banana ko. Yes, as you can see, malaki-laki na sila. So, si mother ko last time ang nagkuha ng puso. So, ipakita ko sa inyo yung aking mga pineapple kung ano na ang nangyari sa kanila. So, first, ito. So, this is my pineapple. Yeah, so as you can see, yung mga leaves niya hindi healthy at saka yung fruits. And the other one, ito pa oh. Maliit pa siya pero napakatamlay na. Tingnan. And yan, yes, more pineapple. Hindi talaga sila, healthy tingnan. Marami akong pineapple sa bahay na tinanim pero ito ang nangyari sa kanila. And lahat sila nagbunga. So, kita nyo, super liit niya. Pero yung mga leaves niya, super tamlay. So, kulang talaga sila sa ulan. So, hindi ko naman sila malagyan lahat ng water dahil napaka-hirap dito mag-igib ng tubig. And the other one is meron pang maliit. So, hindi yan ka-survive. So, meron pa naman dyan, yan, tumba. And dyan. So, dahil nga sa super lakas ng init, apektado sila. Kaya, yan sila ngayon. Itong pinya na ito is nandito lang po ito sa likuran ng aking bahay. Yeah, so ito yung likuran ng aking bahay. Marami akong tanim kagaya nitong jackfruit. And meron tayo ditong lubi. And yes, puro lahat po yan mga fruits sa likuran ng bahay. Okay? And so sa likuran ng bahay, dito nakapark yung motor dahil para hindi masyado mainitan. And tingnan nyo yung drum ko para sa water. Ayan, naka-junk na yan dahil wala nang laman. So, sa harap ng aking bahay, meron ako ditong avocado. Pero as you can see, yung mga leaves niya, oh, see, matamlay tingnan. Dahil po sa kakulangan ng tubig. At yung mga lupa sa harap ng bahay ko is nagka-crack. So, sa kiliran ng aking bahay, ito yung mga pananim ko. Ayan. At saka yan ang bundok natin. So, sa harap ng bahay ko, makikita ko yung bundok. May mga bundok kaya sa harap ng bahay ko. So, as you can see, yung mga pananim ko is mga pineapple. And tingnan natin kung okay pa ba sila. So, first, meron tayo dito pineapple. Yeah, alam ko naman na hindi siya healthy. Kakulangan sa water. Hindi ko naman sila malagyan araw-araw ng water dahil napakalayo ng tubig dito sa amin. At saka napakabigat pa. So, sa labas ng bahay, naglagay ako ng table. So, guys, nandito na tayo. Yay! So, nandito na tayo sa pineapple farm. So, this is our pineapple. Yeah, this is it. So, this time, tingnan natin kung, goods na goods ba ang condition ng mga pineapple. So, this one. Tadaan! So, ito, healthy na healthy po ito. Hindi siya, matamlay tingnan. Super goods na goods. Dahil nga po, dito is my source of water. Yeah, maraming water dito. And then, kaya, as you can see, yung ating pinya is hindi siya matamlay. And yung size niya is, goods yung size niya. And this one, yeah, makita sa, sa kanyang, sa purutas na ito po ay healthy. So, bakit sila nagkaganito? Dahil nga, meron silang source of water or yung, tinatamnan nila is merong water. So, ipakita ko sa inyo ang water. So, yung mga yan, so, water yan, hanggang doon, water. Kaya yung ating mga pineapple is hindi madaling mamatay kahit super lakas ng init. Dahil meron po kami dyan deep well. Or meron kaming tubigan dyan. Dyan kami maglalaba. Pineapple natin is tumba. Pero kahit tumba po ito, sobrang po ito, healthy. Ayan. Healthy po yan. So, yun ang ating pineapple. Lahat sila merong bunga. So, hanap tayo ng malalaking pinya na yun pwede nang kainin. Dahil sa karami-rami sa kanila. And, okay, let's go. So, meron akong nahanap. Ito yon, napaka-fresh.
Charan! Yeah, this is it. This is it. Itong pinya na to is talagang manamis-tamis po ito and hindi po siya affected sa sakit ng init. Dahil nga meron, kahit pa paano meron silang source of water and pwede na to silang or pwede na itong kainin. So guys, isa sa mga na-damage dahil sa lakas ng init is sugar cane. Yeah, or tubo. So, isa sa mga pangunahing produkto namin dito is tubo. Dahil sa super lakas ng init, apektado yung mga sugarcane na pananim namin. Kaya, naisipan namin na ito ay i-double crop or tapasin na lang yung tubo kahit hindi pa or kulang pa yung months. So, as you can see, yung tubo napakabata pa. So, sasabihin na natin na ito po ay 5 months pa lamang. Supposed to be dapat, ano po ito, mga 10 months to 11 months. Pero, dahil sa super sakit ng init kaya naisipan namin na ipatapas dahil para hindi mamatay at the same time magkapera pa or mag-income pa kami. Kaya as you can see, ayan, napakaliit ng ating tubo. You can see, itong tubo na to is napakabata pa, like 5 months. So hindi pa sana ito pwedeng tapasin kaso lang dahil sa sobrang sakit ng init mamatay sila and hindi pa namin ma-income man o hindi. So this area sa aking lolo po ito, pero yung lote is sa aking ina. Pero this time, dahil tapos na pong tapasin, kukunin na ng aking ina itong lote na to. So, meron namang part na sa lolo ko pa rin, kaya yun ang nilinis ng lolo ko. Yung mga tubo, ayan, sinunog niya. Yung mga dahon ng tubo. Grabe ba? Asa dapat ang kalayo dito sa ubos, oh? Dahil nga yung lolo ko is matanda na at siya lang isa ang gumawa. Yung tubo ko, yun is muntik nang masunog. Yes, muntik nang masunog. Mabuti na lang, meron mga tao na nagkakarga ng tubo, tinulungan yung lolo ko para yung apoy is mapatay. Dahil pag hindi napatay yung apoy, talagang lalamunin niya yung tubo ko na nakatanim dyan, yung lapit sa apoy. So, thankful pa rin ako kay God kahit kinain na yung parts ng tubo ko, kahit papaano, inaagapan rin ng mga Asa dapat ang kalayo dito sa ubos, oh? napatay yung apoy na hindi ba tuluyang kainin yung tubo na nakatayo. So, that's it.